Maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magka-Diyos po na umaga sa bawat isa. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumasa inyo lahat. Mga kaibigan, dito na po tayo sa mga awit 76, aking pong babasahin. Diyos ang magtatagumpay, awit at kata ni Asap upang awitin ng punong mang-aawit sa saliw ng mga instrumentong may kwerdas. Verse 1. Tunay na si Yahweh kilala sa Juda, sa buong Israel, dakila talaga. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa amin, na iningatan mo ang aming mapaan, na hindi nadudulas o hindi natitisod. Lord, salamat dahil ikaw lang po may control sa lahat ng bagay. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalwatian, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. So dito mga kapatid, tunay na si Yahweh kilala sa Juda, sa buong Israel, dakila talaga. No? So alam naman po natin na galing sa Egypt, siya ang nagabay, siya ang nagpala upang makarating ang mga Israelites sa lupang pangako. Nasa Jerusalem ang tahanan niya, sa bundok ng Sion, doon tumitira. Sa 3, bago yan kasi noon mga kaibigan, no, ang mga Israelites ay doon pa nagsamba sa Mount Zion. Subalit yung nag-usap si Lord at saka isang babae, at sabi ni Lord, ngayon na, no? Ngayon na, simula ngayon ay pwedeng sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan kahit saan, no? So bundok man dito, pwede natin sambahin ang ating Panginoon. Sa 3, lahat ng sandata na makaaway, mga panatsundang, baluting sanggalang, doon siya sinirang, walang pakundangan. So makibigan, wala pang imbensyon na makasira sa ating Panginoon. Sa 4, O Diyos, dakila ka, ikaw ay maringal, higit pa sa matatag na kabundukan. So siyempre si Lord ay dakila, the most powerful. Tapos sa 5, walang magawa, matatapang nakawal, binawi ng Diyos ang taglay na samsam. Nahihimbing sila at nakahandusay, mga lakas nila lahat ay pumanaw. Siyempre walang ibang makapangyarihan kundi ang ating Panginoon lamang. No? Sa 6 na tayo. 6 na tayo. Nang ikay magalit o Diyos ni Jacob, sakay at kabayo'y pawang nangalugmok. Ikaw o Yahweh, kinakatakutan, sino ang tatayo sa iyong harapan kapag nagalit ka sa mga kinapal? Sa iyong paghatol na mula sa langit, ang lahat sa mundo'y takot at tahimik. So yun makibigan, dahil ang pagmagalit ang Diyos, wala po tayong magagawa kundi tayo ay hingi ng awa at kanyang habag, no? So dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. So mga kaibigan, atin na pong babasahin mula sa umpisa, sa verse 1. Diyos ang magtatagumpay, awit na kata ni Asap upang awitin ng punong mang-awit sa saliw ng mga instrumentong may kwerdas. Tunay na si Yahweh kilala sa Juda, sa buong Israel, dakilang talaga. Nasa Jerusalem ang tahanan niya, sa bundok ng Sion, doon tumitira. Lahat ng sandata na makaaway, mga panatsundang, baluting sanggalang, doon niya sinisirang, walang pakundangan. O Diyos, dakila ka, ikaw ay maringal, higit pa sa matatag na kabundukan. Walang magawa, matatapang nakawal, binawi ng Diyos ang taglay na samsam. Nahimbing sila at nakahandusay, ang lakas nila ay lahat ay pumanaw. Sa 6, nang ikay magalit o Diyos ni Jacob, sakay at kabayo'y pawang nangalugmok. Ikaw o Yahweh, kinakatakutan, sino ang tatayo sa iyong harapan kapag nagalit ka sa mga kinapal? Sa iyong paghatol na mula sa langit, ang lahat sa mundo'y takot at tahimik. So dito mga kaibigan, no? So ito ang chapter 76. No?
So si Lord ang maghusga, kaya makibigan, no? Pati yung ating pananalita. Husgahan tayo ng ating Panginoon, kaya bago tayo magsalita, isipin po natin ang maigi. No? So, think many times before we speak. No? Parang nakalagay doon sa New Testament na be quick to listen. No? So, ibig sabihin na bago po tayo magsalita, makinig po muna tayo. Kasi ang ating tenga ay dalawa. Isa ang bunganga. So, ibig sabihin niya, dapat more time tayo sa kwan. More time tayo sa pagkikinig, no? Hindi sa pagsasalita. Dapat konti lang ang ating salita, no? Ito ay maganda dahil dapat konting-konti lang salita natin. Tapos makinig tayo ng maigi. Tapos dapat mabagal tayong magalit. So minsan sa ating salita, no, marami tayong nasasaktan, no? So tayong lahat ng mga nilalang ay hindi tayo perfecto, no? Kasi mayroong panahon na galit tayo, no? Pag galit tayo, makasalita tayo ng kahit ano na lang, no, yung ating sasabihin. So balit alalahanin natin na lahat ng ating sinasabi tayo ay huhusgahan, no? Kaya mahirap na sa ating pagsalita tayo ay husgahan. Kaya ang ating gamitin ay kind, pleasant, and gracious word. So dito mga kaibigan, pag yan po ang gamitin natin, kind, gracious, and pleasant word. So ibig sabihin na tayo ay mabait, mapagbigay, na ang ating binibigay hindi lang ibig sabihin na kung ano, no? Gamit, bagay o kung ano paman. Kung di ating maibigay ay ang kagalakan ng mga nakikinig, no? O kaya yung joy nila, no? Dahil sa ating salita, magkaroon sila ng joy, no? So halimbawa yung taong malungkot, so lalo na halimbawa sa mga may kamag-anak na pumunta na sa heaven, kaya ang pinakamaganda doon ay inspiring word, no? Na sa ating ano man ang mangyari, alalahanin natin all things work together for good, no? At saka ano man ang mangyari, tanggapin natin ng buong puso at ng buong isip, no? Upang tayo ay hindi masaktan, no? Dahil all things work together for good, no? So lahat ng pangyayari ay nagkalakip-lakip para sa kabutihan. So ibig sabihin may mabuting maidulot ang pangyayari na nangyari sa atin, no? So kaya hindi tayo dapat ma-stress, hindi tayo dapat mag-worry, no? Dahil may purpose ang ating Panginoon. Bakit nangyari po yan? Mayroong siyang layunin. At ang nakakaalam lang yun ay siya. At someday, ma-realize natin, sabihin natin, love na love tayo ni Lord. So, dahil ganito, ganyan, no? So, ibig sabihin na yung pangyayari someday, nalalaman natin, no? Na may purpose po pala si Lord. Bakit na ganyan ang nangyari, no? Dahil all things work together for good. Yun po ang ating alalahanin, no? So mayroong isang babae, iniwan siya ng kanyang forever. So nanganak siya, tapos alam po ba na nabinat po siya? So alam niyo ba na isa sa mga sinabi ng nagbigay sa kanya ng wonderful word of life ay sabi niya, all things work together for good. Ang lahat na pangyayari ay nagkalakip-lakip para sa kabutihan, no? Tapos di hilot-hilot niya. At alam niyo po ba na
ang isang babae ay naka-recover siya. So ibig sabihin na ang ating salita ay napakahalaga sa bawat isa, no? Yung mga inspiring word na sinasabi natin, no? Kaya kailangan din nating makinig sa ating kapwa, no? So kaya makibigan, i-practice po natin kind, gracious, and pleasant word na makatulong po sa ating kapwa bilang tayo ay isang pagpapala sa mga nawala ng pag-asa, isa tayong pagpapala sa mga nagkaroon ng bagbag na damdamin, at isa pa na pwede natin i-share sa kanya ay malapit ang Diyos sa mga taong bagbag ang puso. So pag yan po ang sabihin natin, so magiging inspirasyon po sa kanya, no? Ano man ang kanyang naramdaman, isang inspirasyon sa kanya, isang pagpapala sa kanya, yung masalita na ating binituan na wonderful word of life, no? So kaya makibigan, napakaganda na mag-practice po tayo, no? Ng mga magbasa po tayo, mag-memorize po tayo ng mga verses upang just in case kailangan ng pagkakataon, i-share po natin sa ating kapwa, no? Upang ito ay magkapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa na nakarinig. So yan po mga kaibigan, no? Ang isa, no? So ang isa pala mga kaibigan, isa sa dahilan ng nagpapakamatay ang binabawi ng kapwa natin ang kanyang sarili dahil sa nawala ng pag-asa, no? Kaya ano natin ang Diyos natin ay pag-asa, no? Pag wala tayong pera, siya naman ang Jehovah Jireh, no? So ibig sabihin siya ang provider. So bakit nagkaroon ng tinatawag na Jehovah Jireh? Kasi po yung panahon na tinawag si Abraham ng Diyos Ama, no? Sabi ng Diyos Ama, Abraham, i-offer mo si Isaac. So ngayon, hindi nagreklamo si Abraham, no? So in-offer niya yung papunta na siya sa Mount Moriah. Sabi niya sa kanyang mga katulong, sabi niya, maiwan kayo rito at kami po ay babalik, no? Tapos yung doon ginagawa nilang altar. Yung matapos ng altar, sabi ni Isaac, Ama, saan ang ihandog natin? Tapos dinampot niya si Isaac at igapos at inilagay doon. Yung kanya ng itaas ang kanyang punyal. Yung about na ibaba niya. Abraham! Sabi ng anghel, huwag mong saktan ang bata. Tapos yung limingon si Abraham, doon niya nakita ang isang kordero na naipit at yun ang handog nila. At ang sabi niya, Jehovah Jireh. So yan mga kaibigan, no? Kaya patuloy po tayo na magbigay ng kind, gracious, and pleasant word sa ating kapwa. Alalahanin natin, be quick to listen, slow to speak, slow to anger. Isang magandang umaga po sa lahat. Manalangin na po tayo. Thank you, Lord, sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami na gagawin namin ang iyong kalooban. Please use us mightily in your kingdom. Lord, tulungan mo po kami. Ama, aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadayin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon at Pagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.